responsibility. Okay. Tingnan ko kung tayo ay mature na dito, sigurado bibigyan tayo ng Lord ng responsibility. So let us pray. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang aming pong mga puso, Lord, at aming mga isip. Panginoon, tanggalin niyo po ano po yung mga sagabal sa aming mga isip at puso upang hindi ka namin marinig at hindi namin makita ang iyong layunin sa araw na ito, Panginoon. Father God, basbasan niyo po ang iyong mga salita na aming pong marinig at patuloy niyo pong ingatan ang aming mga puso, Panginoon, na ang mga puso na ito at isip ay maging sentro sa inyo, Panginoon, at kalimutan muna namin saglit ang aming paligid, Panginoon, at ikaw ang aming maisip at makita. Tago niyo po sa inyong likuran ng iyong tagapagsalita, Panginoon, na ikaw ang aming unang maunawaan, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito. Salamat po, Ama, in Jesus' name, I thank and I pray, Amen and Amen. Hallelujah. So ngayon, medyo hinaan ang boses ng dalawa sa likod. Naririnig ko dito ang lakas, no? Okay, lakas. So yun na nga, nasabi ko kanina, na meron pong 3 stages ang ating buhay kung saan nagiging baby tayo, nagiging growing tayo, at nagiging mature tayo. Hopefully, na tayo ay tayo ngayon ay mga mature na, no? Kasi meron daw yung iba, ang edad, nasa 50 na, isip bata pa. May nakita kayong ganyan? Na bunjing-bunjing pa, mag-50 na, isip bata pa, o nagbatak-bataan ng isip, or talagang isip bata pa, no? Ano daw yung signs ng matured people? Tingnan natin. Signs of matured people. Sabi dito, maturity comes with great responsibility. Pag ikaw daw ay matured na tao, responsable ka na sa mga bagay-bagay. Okay. Responsable ka na sa bagay-bagay. Ngayon, halimbawa, ikaw ay magulang na, o ikaw ay ate na, kuya na, pero umaasa ka pa sa mga magulang mo at hindi ka pa makakatayo mag-isa habang may problema, no? Baka tumataas na yung edad mo, pero kulang ka pa sa responsibilidad. Sabi dito, mature people gives themselves responsibility. Ang mga mature daw na tao, responsable sa sarili nila. Ibig sabihin, they can decide on their own, no? Mature siya sa sarili niya, pwede na siyang maasahan niya ang sarili niya, hindi na siya aasa kung kanino, hindi na siya palaasa. Dahil siya ay may sarili ng responsibilidad. Mature people has the ability to keep secrets. Pag ikaw daw ay mature na tao na, pwede ka daw na mahingian ng mga payo-payo. Kasi pwede ka na mapagkatiwalaan ng mga sekreto ng buhay na may buhay. Amen ba? Kasi pag ang tao ay hindi pa mature, ay para siyang isip bata. Alam mo yung isip bata? Na pag kinuwentuhan mo yan ng mga bagay, mga sikreto, ikukwento din niya yan. Yan ang ugali ng bata. Sasabihin ng bata, alam mo, sabi ni ganito, yan ugaling bata yan. Kaya pag ikaw ay nasa ganun bang estado, may problema. May problema, no? Kasi ang mature na tao, pwede mo daw siyang pagtaguan ng mga sikreto mo. Pwede kang mag-confide sa kanya. Pwede kang humingi ng payo sa kanya. Pwede mo siyang pagtitiwalaan ng iyong mga problema, no? Kasi na siya, mature na siya. Sabi dito, mature people allow somebody to win in argument. Alam niyo mo yung mga isip bata? Madalas mag-away yan kahit may edad na nakikipagtalo yan. Hindi talaga yan siya papayag na magtalo siya sa argumento o sa yung pagsasagutan, pag-aaway. Kasi di ba hindi yan naalis sa loob ng bahay, no, na meron talagang ganyan. Kahit sa loob ng trabaho, sa church, kahit saan, meron talaga mga pagtatalo. Pero ano daw, pag mature na daw na tao, hayaan mo daw na matalo ka sa argumento. Amen ba? Hindi ka daw makikipagpatayan o makikipag-away talaga na
ikaw talaga ang manalo. No, mapagbigay ka daw. Pag ikaw daw yung mature na, sasabihin mo na, sige na, ikaw na nga lang ang tama, ako na nga lang ang mali. No, gaganon ka kasi ayaw mo na ng gulo, ayaw mo ng away. So, tingnan natin na pag mature ka daw na tao, hindi po mo na nagpatalo ka, talo ka na. No, gusto mo lang na walang gulo, ayaw mo lang ng gulo, kaya masabihin mo lang daw, sige, okay, ako na talo, ikaw na panalo. No? Sasabihin mo daw kasi, pag mature ka na, no? Chikay ang masyadong mahina lang kasi naririnig. Okay. So, kailangan, naalala mo pag ang mga bata, hindi yan nagpapatalo eh. Pag nag-aaway ang dalawang bata, sasabihin na nila, yes, yung teacher eh, ganun talagang siya si teacher, siya nag-una sa akin, sabi ng bata, siya nag-una sa akin, walang tigil yung pagsusumbatan nilang dalawa. Pero pag mature ka na, para matigil na yung away, sasabihin mo na, okay, ikaw na panalo, ako na talo. Ganon yung mature na tao. Para lang matapos na yung gulo. Ayaw niya ng gulo. Okay. Anong sabi dito? Mature people, sabi dito, covenants are made by mature people. Ang pagkakasundo daw, ay nangyayari yan sa mga mature na tao. No? Yung magkakasundo sila ng isang bagay. Nangyayari lang daw yan sa dalawang matured na tao. Kaya nga, sa pag-aasawa, no? Sa pag-aasawa o kahit sa pag-ina, kailangan mayroong isang magpapatalo. Kailangan may isang tao na mag-give way para lang maging maayos lang yung argumento. At yung pagkakasundo ay sa dalawang tao na matured. Para talaga, kasi covenant no? Covenant. Kailangan kayong dalawa na magkakasundo ng isang covenant ay parehong mature na ang isip, mature na tao. Kasi, makikita yan no? Sabi ko, mature people can be entrusted. Ang mature na pag-iisip o mature na tao ay pwede mong pagkakatiwalaan yan. No? Iba pa yung sinabi kanina na pwede mag-confide sa'yo ng mga bagay-bagay. Iba naman yung mature people can be entrusted. Ibig sabihin, pwede siyang pagkakatiwalaan sa mga responsibilidad. Pwede siyang pagkakatiwalaan ng mga bagay-bagay para sa loob ng organisasyon, sa church, lalo sa church, sa loob ng tahanan. Okay. Meron daw 4 na kwalidad sa isang mature na tao. 4 na quality para sa mga mature na tao. Okay. Anong sabi dito? Sa 1 Corinthians chapter 13:11, binasa natin kanina, pero basahin natin ulit. Mature people forsake childish things. Okay. Itinatakwil na daw ng mga mature na tao ang mga ugaling bata. Ano ba ang ugaling bata? Ano ugaling bata? Ang ugaling bata ay, matampuhin. Matampuhin. Ang ugali daw ng bata ay matampuhin. Pero wag kayo pag ang tao daw ay senior na, bumabalik sa pagkabata. Amen ba? Pag senior na, nag-iisip, bata, matampuhin na rin. Di ba? Parang nararamdaman ko nga yan No, mula nung nag-senior na ako ng edad, madali akong masaktan. Madali akong masaktan, no? Ngayon, yung pala yun, pag ikaw pala ay patanda na, parang bumabalik ka sa pagkaisip bata, no? Kaya, yung pasensyahan nyo na yung mga senior, kasama nyo sa bahay, kasi bumabalik daw ang isip noon sa pagkabata, madaling masaktan, madaling magtampo, Ano pa ang ugaling bata? Okay. Ang mga mature daw na tao, iiwasan na daw yung ugaling bata. Ano daw yung ugaling bata? Ang ugaling bata ay palaaway. Tama? Tama ba? Madali silang tingnan mo sa loob ng bahay pag maraming mga bata. Nag-aaway ang mga bata, pati ang mga isip bata ng mga magulang nag-aaway natin.
Naghiwalay tuloy si Chokoy at saka si Chikay kasi nag-aaway si Chokoy at saka si Chikay. Hindi mo maiwasan yan kasi ang mga bata talaga nag-aaway, palaaway kasi isip bata. Amen ba? Okay, ano ba ang isip bata na dapat natin iwanan? Ang isip bata daw ay palasumbong. No? Kahit ano lang, sumbong ng sumbong. So, iwasan natin yon dahil doon nagsisimula ang away-away sa loob ng tahanan pag merong sumbong. Okay, sabi daw dito ni Pablo, when I was a child, I speak as a child. Nung siya daw ay bata pa, nagsasalita siya ng katulad ng bata. Paano mo magsalita ang bata? Bulol-bulol. Paano ba magsalita ang bata? Pabebe, sabi nga ni Chikay, lagi daw siyang pabebe. No? Ganyan ang mga, kahit matanda na ang isip, pero pabebe pa rin, parang bunjing pa rin. Iwasan na yun, itakwil na daw yung mga ganong attitude. No? Alisin na daw yan. I speak as a child. I understood as a child. Paano ba umuunawa ang isang bata? Ang bata, mahirap makaintindi, di ba? Pag ang mga bata, inuutusan mo yan, hindi nila makuha agad kasi maikli lang yung kanilang pag-unawa. No? Hindi pa kumpleto ang kanilang isip. Okay, sabi nito, I thought like a child. Paano ba mag-isip ang bata? Ang bata, pag nag-isip, masyadong mababaw. Kaya nga, hindi mo yan sila pwedeng sabihan ng mga bagay-bagay dahil hindi pa nila ma-absorb. Hindi kaya ng kanilang utak, ng kanilang isip. Okay, sabi dito, when I became a man, I put away childish things. Both man and woman ito pag ikaw daw ay malaki na, may isip na, iwasan mo daw yung mga childish things, yung mga pabebe, alisin na daw yon, tanggalin na daw yan, iiwas mo na daw yan. Amen ba? Amen ba? Yon. Okay. Sabi dito, pag ikaw daw ay mature na, ingatan mo daw, mind the way he or she speak. Ingatan mo daw yung mga bigkas mo na iyong salita. Pag ikaw daw ay mature na, iwasan mo na daw yung isip bata, ugaling bata, pagsasalitang pabebing bata, at iwasan mo daw yung iyong pagsasalita. No? Iwasan mo daw yung pagsasalita, ingatan mo daw yung pagsasalita mo, dahil ang mga bata, di ba, mga bata, pag nagsasalita yan, ay walang pakundangan. Dahil hindi naman nila masyadong alam kung makakasama o makakabuti yung kanilang mga sinasabi. Amen ba? Amen. Okay. Sabi dito, if you are a matured person, address every person as human being. Okay. Pag ikaw daw ay matured na tao, igalang mo daw yung kapwa mo, itratuhin mo daw siya ng isang tao. Address every person as human being. Ibig sabihin, itrato mo daw siyang mabuti. Iwasan mo daw na makasakit ka ng damdamin. Amen ba? Amen ba? Hola. Sabi dito, pag matured person ka na daw, itrato mo daw yung kapwa mo as human being. Kasi, yung mga immature or isip bata, pabebe, kung magsalita yan, walang pakundangan. Hindi niya iniingatan ang kanyang mga salita, nakakasakit na pala siya ng kapwa. Amen ba? Amen. So ngayon, pag ikaw daw ay matured na, dahan-dahan sa iyong pagsasalita, bawat salita mo daw, ingatan mo mabuti, at isipin mo daw na yung kausap mo ay tao may damdamin. Amen po? Tao may damdamin. Kasi, hindi ka na bata, hindi ka na isip bata, matured ka na. Okay? Ano ba ang sabi dito? Matured people are
value of everybody. Ang matured na tao, pinahalagahan daw niya ang kanyang kapwa. Na ibig sabihin, hindi mo gagawin sa kanya yung ayaw mong gawin sa iyo. Amen ba? Amen? Yung alam mo na masakit sa iyo yon, isipin mo rin, masakit. Itong gagawin ko sa kanya, masakit ito kasi masakit nga ito sa akin. Bibigyan mo ng halaga ang kapwa mo, katulad ng papahalaga mo sa sarili mo. Amen? Amen, amen. Okay. So ngayon, sabi dito, number 2, doon sa 4 na quality, mga bagay-bagay na sa isang mature na tao. Number 2, mature people mind their confession. Anong ibig sabihin nito? Ang mga mature na tao, tinitingnan niya ang lumalabas sa bibig niya. Yung kanina, iningatan niya yung pagsasalita niya. Ito yung confession, ito yung naalala mo noong unang panahon ng ating pananampalataya, nangungumpisaw tayo sa pare. Diba? Nangungumpisaw tayo sa pare. Ito naman, pwede kang mag-confess sa kapwa mo o sa Panginoong Diyos. Paano ito? Basahin natin ang Proverbs chapter 18 verse 21. Anong sabi dyan? Proverbs chapter 18 verse 20 and 21. Sa 21 na lang. Sabi dito, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Okay, ang lalabas daw sa bibig mo ay very powerful. Pwede ka daw makamatay kung masama ang sasabihin mo sa bibig mo. Pwede ka rin magbigay ng buhay depende sa lalabas sa bibig mo. Amen ba? Amen. Pag ikaw ay, halimbawa, chinurse mo ang kapwa mo, ano ba sa Tagalog, sinumpa mo ang kapwa mo, pangit din yung mangyayari. Kasi yun ang lumabas sa bibig mo. Kaya kailangan daw, iingatan natin ang bawat bigkasin ng ating bibig. Amen ba? Kailangan ang lalabas sa bibig mo ay mga positibong bagay. Huwag yung mga pangit na bagay kasi yun ang mangyayari dahil may power daw itong ating dila. Amen? Death and life are in the power of your tongue. Ingatan natin kung ano ang mabibigkas sa ating dila dahil ito daw ang mangyayari. Kaya kailangan mag-declare ka ng mga positibong bagay. Halimbawa, huwag mong sabihin sa anak mo, ikaw bata ka, wala ka talagang kwenta, pasaway ka talaga. O di ba bad yun? Di ba bad words yun? Huwag mong ibigay yung bad words na yun sa anak mo dahil yun ang mangyayari. Dahil may power ang iyong tongue. Amen? Amen. So, ano dapat ang lalabas sa bibig natin? Sasabihin natin, anak, pagdating ng araw, ikaw ay kapaki-pakinabang. Ikaw ay magkaroon ng magandang bukas. In Jesus' name, ibig sabihin, magdi-declare ka ng magandang bukas sa anak mo at yun ang mangyayari. Amen ba? Natutuwa nga ako. Tuwa ako minsan kay Chikay, nag-uusap kami. Kasi sabi niya, Ma, ang dami mo ng puting buhok. Grandmother ka na talaga, grandma ka na, sabi niya. O nga, matanda na ako, sabi ko. Paano na lang, sabi ko, pag sobrang tanda na ako, sino mag-aalaga sa akin? Sabi niya, sige ma, pag nag-move kami sa aming mansion, yan, nangarap yung bata ha, pag nag-move kami sa aming mansion, meron kami mga katulong, yung isa mag-aalaga sa'yo. Imagine, paalagaan niya ako sa katulong niya. Hindi, akala ko siya mag-alaga sa akin pala. Sabi niya, mayroon kaming mga katulong.
yung isang katulong mag-aalaga sa iyo. Ay, grabe yung kanyang pangarap, Ang sabi ko nga sa kanya, akala ko pa naman, ikaw mag-alaga sa akin, paalagaan mo pala ako sa katulong mo. Sabi niya ganyan, Pero ang ibig ko lang sabihin doon, ngayon bata pa siya, meron siyang magandang pangarap. Amen ba? Nag-gets niyo ba ako? Yun, ibig ko sabihin, kahit bata siya, malawak yung pangarap niya, malaki. Sana ngayon, sana tayong mga matured na magulang, matured na bata, matured na tao, maganda rin ang ating pangarap sa kinabukasan. Huwag natin sabihin, ano ba itong buhay na to? Wala na tayong pag-asa. Huwag kayo, amen ba? Huwag, kahit na tayo ay nasa pandemic, huwag kayong mawala ng pag-asa. Amen ba? Kasi ang Diyos natin ang ating pag-asa. Oo, kung titignan mo ang paligid mo, para wala ng pag-asa. Pero, dahil Diyos ang ating inaasahan, may pag-asa tayo. Amen? Kaya huwag mong sabihin na, ang buhay na to, wala na itong pag-asa. Huwag. Kasi kung anong lalabas sa bibig mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Amen? Amen. Kaya mag-declare ka, sasabihin mo, in the name of Jesus, gagaling ang bansang Pilipinas, gagaling ang mundo. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon tayo ng pag-asa. Amen? O mag-declare ka ng positive. Amen? Kasi kung ano na yung lalabas sa bibig mo, yun ang mangyayari. Huwag mong sabihin na wala na talaga akong pag-asa, wala na talagang pag-asa yung buhay natin. Huwag nyo na yan. Sasabihin, kung nasabi nyo yan, humingi kayo ng tawad sa Panginoong Diyos, bawiin nyo yan, at mag-declare kayo ng positibong bagay. Amen? Amen ba? Amen. O, pangatlo, sabi pa dito, speak with conviction. Pag nagsalita ka daw, magsalita ka ng merong conviction. Ano ba yung conviction sa Tagalog? Merong dating. Tama? Sabi dito, words create realms in which you live. Okay. Ang mga salita daw ay lumalabas yan kung saan ka nabubuhay. Ibig sabihin, kung, di ba, pag doon ka nakatira sa mga squatters area, sa mga magugulong lugar, ano naririnig doon? Di ba, mura dito, mura doon, patayan dito, patayan doon, sumpa dito, sumpa doon. Di ba, na-imagine nyo, nanonood ba kayo ng mga teleserye? Na-imagine nyo ba yung buhay sa mga squatter? Di ba wala kang ibang naririnig doon, kundi mga salitang kanto o mga salitang masakit sa tainga. Amen? Okay, sabi dito, speak not according to what you see, but what you want it to be. Okay, sa iyo lang magsasalita, huwag ka daw magsasalita sa mga bagay na nakikita mo, kundi ang lalabas sa bibig mo kung anong gusto mong maging pagdating ng araw. Amen ba? Okay, ulitin natin. Sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, huwag mo siyang husgahan sa mga bagay na nakita mo ngayon. Amen? Ang titingnan mo, ang sasabihin mo kung ano ang gusto mong mangyari sa kanya sa hinaharap. Maasawa mo man yan, anak mo man yan, kapitbahay mo man yan, o kamag-anak mo man yan, ang sasabihin mo sa kanya ay yung makakaganda sa kanya pagdating ng panahon. Huwag na, siguro tayong iba, tayo, kasama ako doon, minsan siguro nagiging guilty tayo. May guilt siguro tayo sa mga bagay na nasabi natin noong nakaraan. Ngayon, alam natin yung mali, huwag na po nating ulitin. Amen po? Huwag na natin ulitin at speak blessings upon your kapwa. Okay? Magsalita ka daw ng blessing sa iyo kapwa. Minsan, naituro ko dito na pag ikaw daw ay sabi doon,
bless your enemy. No, bless your enemy and pray for those who persecute you. Kahit daw kaaway natin, ang sabi ng Panginoong Diyos ay magsalita ka daw ng mabuti sa Kanya. Huwag mo daw siyang pagsalitaan ng pangit dahil mahal din ng Diyos yung mga taong umaaway sa atin. Pagdating ng araw, sila ay magbabago din. Amen? We cannot judge. Hindi daw natin pinihusgahan ang ating kapwa. Ang tanging judge lamang daw ay ang ating Panginoong Diyos. Siya lang daw ang pwedeng mag-judge dahil ang tao daw ay pwedeng magbago. Amen? Amen ba? Alam niyo ba, dati, hindi maalis na minsan nasasaktan ang nanay pag sumasagot-sagot yung anak. Di syempre, pag nagsaktan ng magulang, bakit din niya, minsan maiisip niya sa anak niya. Pero, pag nalaman lang natin kung gaano tayo pamahal ng Diyos, ang araw pinapasikat ng Lord sa masama at mabuti. Ang ulan binibigay ng Diyos sa masama at mabuti. Kaya nga, matuto tayo magmahal sa mga tao na medyo umaaway sa atin. Dahil pagdating ng panahon, pag nagbago rin yan, hindi na natin mabawi yung mga salita na binatawan natin. Amen ba? Amen. So, kailangan magsalita tayo ng tama lagi sa ating kapwa. So, kung inaaway ka niya, sabihin mo, pagpalain ka na awa ng Panginoon. Kasi pag nagbago yon at nagsalita siya na hindi maganda sa iyo, syempre, magsisihan din niya yan. Mahihiya din siya. Ang tao naman habang may buhay, ay may pag-asang magbago. Amen po? Amen. So ngayon, ang Diyos mismo ay mahal niya ang masama at mabuti. Inoffer niya ang kanyang buhay, namatay siya sa cross, nagbago siya sa cross para bayaran ang mga kasalanan ng mga masasama. At pumunta siya dito sa mundong ito, hindi lamang para sa mabubuti, kundi sa mga masasama. Amen ba? Amen. Kaya nga, pag may nagawang masama, yung kapwa mo sa iyo, patawarin mo, na pagdating ng panahon, siya rin talaga ay makakakilala din sa Panginoon, magbabago rin siya. Kaya ako, lagi kong pinagpipray ngayon, yung mga tao na nanakit sa akin damdamin at sa akin na siya ay makaranas ng magandang buhay. Amen? Kasi bilang tao, tayo rin ay nagkakamali. Amen ba? Bilang tao, tayo rin ay nagkasala. Hindi tayo perfecto. Kaya wala tayong karapatan na humusga sa kapwa natin dahil ang sabi ng Panginoon, who are you to judge your neighbor? Sabi ng Panginoong Diyos, dahil ang Diyos lamang ang karapat dapat na mag-judge. He is the only righteous judge, ang ating Panginoon. Okay. Sabi dito, be intentional in your speech. Kung ikaw daw ay magsalita sa kapwa mo or magbigay ng magandang blessing sa kapwa mo, sabihin mo daw to intentional. Ibig kong sabihin mo, I declare blessings upon you in the name of Jesus. No, sabihin mo daw na pagpalain mo yung asawa mo, pagpalain mo yung anak mo, okay, pagpalain mo yung magulang mo, at magbitaw ka daw ng salita na para sa ikabubuti ng iyong kapwa. Be intentional in your speech. Iwasan na natin na magsalita ng hindi maganda sa ating kapwa dahil hindi yan makakalugod sa Panginoon. Ang ating mga sasabihin ay ang mga bagay-bagay na nakakabigay lugod sa ating Diyos. Amen? Sabi ito, learn to flame your world with your words. Okay, ano daw sabi? Pag-aralan daw natin na pagningasin ang mundong ito sa ating mga mabubuting salita. Amen? Amen ba? Kailangan daw na ang iyong salita sa iyong bibig magmumula ang ningas sa mundong ito, lalong-lalo na po sa loob ng ating bahay.
sa loob ng ating church na pagsikapan daw natin, kasama ako, lahat tayo, pagsikapan daw natin na pagmumulan ang ating mga bibig, ang ating mga salita, ang ating ibig sabihin yung mga tao makausap natin, malugod sa atin. Yung mga tao makausap natin, hindi tayo makakalimutan kasi napagpala siya sa ating mga sinasabi, sa ating mga kinakounsel, sa ating mga tinuturo. Nagiging pagmumulan tayo ng encouragement. Amen ba? Hindi tayo nagpagmumulan ng discouragement, kundi pagmumulan tayo ng encouragement. So pagningasin daw natin ang mundong ito sa pamamagitan ng ating mga salita. Okay. So ngayon, tandaan natin na dalawa lang ang pwedeng magbunga sa ating dila. Death and life. O ikaw ba ay pagmumulan ng kamatayan? O ang iyong salita, ang iyong bibig ay pagmumulan ng buhay? So, nasa iyo ang desisyon. No? Okay. Number 3. Maikli na naman to. Matured people are respectable. Okay, basahin niyo sa 1 Peter 2:17. Ang mga mature daw na tao ay kagalang-galang. Honor all men. Ginagalang daw niya ang lahat ng tao, matanda, bata, nire-respeto niya. Amen ba? At sabi nito, he loves the brotherhood. Mahal daw niya ang kanyang kapwa. Ibig sabihin ng brotherhood, kapwa. Mahal daw niya ang kanyang kapwa. Do we love our brotherhood? O mahal lang natin ang ating sarili? Kung dati makasarili tayo, dapat ngayon mahal natin ang ating kapwa. Amen? Amen. Okay. At higit sa lahat, fear God. Pag ikaw daw ay mature na tao, may takot ka sa Diyos. Amen? Pag may takot ka sa Diyos, takot kang gumawa ng masama. Tama ba? Tama ba? Pag may takot ka daw sa Diyos, takot ka daw gumawa ng masama sa kapwa mo. Lalo na kung kadugo mo, lalo na kung kasama mo sa church. Iwasan natin magsalita na hindi maganda sa ating kapwa. Amen? Amen, lalong-lalo na kung yan ay anak din ng Diyos. Lalo yan kung kumilala din yan sa Diyos. Kasi tandaan natin, lahat tayo ay may sablay. Lahat tayo ay may mali. Lahat tayo ay sumasabit. Lahat tayo ay kailangan ng Diyos. Amen? Amen ba? Okay, and no one is an island. Hindi tayo pwedeng mabuhay mag-isa. Kailangan natin ang kapwa natin. And the most is honor the king. Sino ba itong igalang daw natin ang hari? Sino ito yung hari na to? Sino ito yung hari na to na igalang natin? Ha? Sino to? Kilala ba natin to? Kilala natin itong honor the king? No, ito ay si Jesus Christ the King. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at hari pa siya ng lahat ng presidente, hari siya lahat ng hari ng mga mundong ito. I-honor daw natin. Paano? Kagaya nito, nagpunta tayo ng Sunday kahit maulan. Yan ay isang paggalang ng hari. Amen? Amen. Ang sarap matulog, di ba? Ang sarap humiga, di ba? Pero dahil ginagalang natin ang hari, na si Jesus Christ, kaya nandito tayo ngayon sa church, na kahit bawal pa ngayon kaya na tayo merong, anong tawag yan, yung social distancing, bawal pa talaga ngayon yung magsiksikan. Mabuti na lang hindi tayo masyado marami, no? Kasi bawal pa ngayon ang siksikan. Kaya ngayon, dahil isang paggalang sa ating hari, nasambahin natin siya, kaya tayo nandito ngayon. Pang-apat, huli na to. Matured people are complete and not lacking anything. Oh, ang mature daw na tao ay hindi pinagkukulang ng kahit anong bagay. Parang mahirapan na. Kasi tayo,
Para mahirap yata isipin ito. Ano ibig sabihin nito? Okay, sabi dito ni Paul, ni James, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Okay. Okay. Sa ating pamumuhay, kailangan daw tayo ang magtiis. Mahabang pagtitiis. Amen ba? Amen, mahabang pagtitiis. Kasi sa mundong ito, marami po talaga pagtitiis. At matatapos lang itong pagtitiis nito, kailan? Okay, pag tayo na ay nagiging mature and complete, paano tayo magiging complete? Na, di ba ang tao laging may kulang yan? Laging may kulang yan. Halimbawa, magkaroon siya ng trabaho. O, pag binigyan na ng trabaho yan, hingi na naman siya ng sideline. Pag binigyan naman ng sideline niya, hingi na naman siya ng ibang bagay. Walang kakuntintuhan ng tao. Diba? So, kailangan, pag nasa Panginoon tayo, maging kontento tayo kung anong binigay ng Diyos sa atin. Amen po? Huwag nating kunin yung isang araw na hiningi ng Diyos sa atin. Gawin na natin ang lahat ng bagay sa 6 na araw. Sige, gawin na natin, mamasyal, magtrabaho, mag-overtime, mag-happy-happy, mag-party. Gawin natin lahat yon. Pero magtira tayo ng isang araw para sa Panginoong Diyos. Amen ba? Kasi ang Panginoon, nung ginawa niya ang mundong ito, ng 6 ng araw, nagpahinga rin siya ng isang araw. Para saan ba itong isang araw na ito? Ang isang araw na ito ay para magpahinga tayo physically at magpahinga tayo emotionally, magpahinga tayo mentally, at ibigay natin ito sa Diyos dahil sa Diyos ang kapahingahan. Amen ba? Amen po ba? Kaya ba natin mamuhay na walang Diyos? Kaya ba natin pagurin ang sarili natin, angkinin natin ang lahat ng bagay sa mundong ito? Kaya ba natin? Hindi natin kaya kasi kahabag-habag daw ang tao, maangkin man natin na ang buong mundong ito, ngunit ang ating kaluluwa ay mapahamak naman sa impyerno, baliwala rin. Kaya, magtira tayo ng isang araw sa Panginoong Diyos dahil tayo ay magpapahinga sa Kanyang presensya. Habang nakaupo tayo dyan, ninanamnam natin ang presensya ng Diyos, nakikinig tayo ng salita niya, tayo po ay na-refresh. Amen po? Yung problema po natin, kalimutan po natin kasi hindi po matatapos ang problema. Ang magbibigay po sa atin ng kapahingahan sa ating problema ay ang ating Panginoong Diyos. At kung basahin po yan, James 1:5, nakalagay po doon, na kung ikaw po ay nagkukulang ng katalinuhan o karunungan, humingi sa Diyos ng hindi nanunumbat. Amen? Pag ikaw daw ay nagkulang ng katalinuhan, nagkulang ng karunungan, humingi daw tayo sa Diyos at bibigyan daw tayo at hindi daw tayo susumbatan. Amen? Amen. Kaya, pag tayo ay nasa Panginoong Diyos at tayo ay kontento sa presensya ng Diyos sa buhay natin, hindi daw tayo magkukulang. Hindi daw tayo kukulangin. Kasi lahat daw ng pangangailangan natin ay ibibigay ng Diyos every day. Amen ba? Sabi nga, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Kaya pag tayo daw ay nasa presensya ng Panginoon, hindi daw tayo mababaliw sa pag-iisip, isip. Kaya yung mga tao nababaliw. Sa sobrang daming iniisip, imbes na mag-isip, anong gagawin? Manalangin. Manalangin na lang. Kasi delikado yung isip na hindi naman nananalangin sa Diyos, mababaliw. No? Karamihan ang nababaliw sa sobrang pag-iisip. So, ang gagawin natin ay
ay manalangin. Manalangin, imbes na mag-isip, na mag-isip, na mag-isip. Kasi, pag ikaw ay nag-isip, mapapraning ka. Pag napapraning, nagwawala. Pag nagwawala, parang bata. So, nawala ang maturity. Amen ba? Nawawala ang maturity. Magiging immature. Parang bata na. Kaya mo ang mga bata pag nagwawala? Nakakita ka ng batang nagwawala? Huwag natin gayahin yun. No? Tayo bilang mga matured people, matured in faith, matured na Kristiyano, ay imbes na mag-isip tayo na mag-isip, lumuhod tayo sa Panginoon, tayo ay manalangin. Amen po? At hindi tayo pagkukulangin, lahat ng bagay ay ibibigay ng Diyos ayon sa ating pangangailangan. Yung mga wants ay iba po yan sa pangangailangan. Yung pangangailangan mo ay iba po yan sa gusto mo. Kasi marami po tayong gusto. Kahit ako, may mga gusto ako na hindi pala gusto ng Diyos. Amen? Kaya hindi ko nakukuha. Ngayon, ang gagawin ko para hindi ako ma-frustrate, huwag ko na lang pipilitin dahil hindi pala gusto ng Diyos. Okay? So, para hindi tayo makonsumi, hindi tayo maging immature, hindi tayo magmukhang bata, mag-isip bata, magwawala na parang bata, ay kailangan i-guard natin ang ating isip, i-guard natin yung ating puso, lalong i-guard natin ang ating dila. Amen ba? Okay, conclusion na. Tapos na po. Ano sabi dito? The Lord blesses those who are mature in the church. Pagpapalain ng Diyos ang mga anak niya na matured na sa loob ng iglesia. Matured Christian are responsible in the church. Okay. Ang mga matured na mga tao, matured na mga Kristiyano, ay responsable po ito sa kanyang church at sa kanyang bahay. Actually, ang church ay hindi lang itong building. The temple of the Lord is our heart. Amen? Dito po unang nananahan ang Diyos sa ating mga puso. Amen ba? Kaya pakalinisin po natin ang ating mga puso para manahan ang banal na Espiritu, manahan ng Diyos sa ating puso. Okay, paano ba narurumihan ang ating puso? Ang puso natin na narurumihan ito pag nag-isip ka ng pangit sa kapwa mo. Amen? Pag nagplano ka ng masama sa kapwa mo, narurumihan ang ating puso. Or pag nagtambak ka dyan ng sama ng loob. Amen? Okay. Kailangan, bago lumubog ang araw, yan ang sabi ng salita ng Diyos, makipag-ayos ka na doon sa kagalit mo. Sino mo yung kagalit mo? O kung nahiya ka pa na makipagbati sa kanya, nahiya ka pa makipagbati sa kapwa mo, edi sabihin mo sa Lord, Panginoon, Lord, sorry po talaga, Panginoon, nasaktan ko po si so and so. Nahiya po ako, Lord, magsabi sa kanya, Panginoon, tulungan niyo po ako, Lord, na maparating sa kanya na hindi na po ako galit. Ang importante po, wala na yung galit sa puso mo. Amen ba? Amen. Okay, ano pa? Yung mga hinanakit, yung mga noon pang panahon, ilibing nyo na yung sa limot. Huwag na halukayin. Ilibing na po yung sa limot. Amen? Yung mga sama ng loob noon. Huwag nyo na po yung halongkatin. Hayaan nyo na po yung nakalibing na. Amen? Okay, huwag na. Kalimutan na yun. Ibigay na yun sa Panginoon. Ano pa? Di ba, minsan nasasaktan tayo. Nakarinig tayo ng masakit na salita. Huwag mo na yung timkimin. Amen? Anong gawin? Isumbong sa Lord. Isumbong na lang sa Panginoon para gumaan ang iyong pakiramdam. Amen po. Amen? Hallelujah! Napagpala ba tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito? Okay.
COVID. Alam niyo ba yung iba? Hindi sila nagkasakit ng virus, nagkasakit na sa stress. Amen? Nakakasakit po yung stress. Nakakamatay po yung stress. Kaya para maging stress-free tayo, kailangan malinis po yung ating mga isip, puso, at ating bibig. Amen? Okay, ulit. Kailangan malinis ang ating isip, puso, at ang ating bibig. Kalimutan na natin yung ating isip bata, ugaling bata, itabi na natin yon at maging mature na tayo na tao. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So let us pray. Hallelujah. Yes, Panginoong Diyos, marami pong salamat, Ama, sa iyo pong presensya sa umagang ito. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita na amin pong marinig, Panginoon. Hindi man namin ito naisulat sa aming mga notebook, sa aming mga papel. Lord, tulungan niyo po kami na maisulat ito sa aming mga puso, Panginoon, upang maipamuhay namin ito, Lord, na hindi namin ito makalimutan, Panginoon. Isulat niyo po sa aming mga puso, Ama. Lord God, dahil bilang tao, makalimutin po kami, Lord. Huwag po sana, Lord, ang pagkalabas namin dito sa aming church ay nakalimutan na namin ang aming mga marinig. Hindi pa kami nakarating sa aming bahay, Lord. Lumipad na ito, Panginoon. Ama, dalangin namin, Lord, na dito pala ngayon, na isulat na po namin ito sa aming puso at isip upang matandaan po namin, Lord, ang iyong mga sinabi sa umagang ito na bilang mga mature na mga tao, Panginoon. Kalimutan na namin ang ugaling bata. Kalimutan na namin, Lord God, ang mga pagsasalita namin bilang bata. At tulungan mo kami na maging mature sa aming mga kaisipan, sa aming mga pag-uugali, Panginoon, Ama. At tulungan mo kami, Lord, na iingatan namin ang aming mga dila, ang aming mga bibig. Dahil ang lalabas po, Lord God, sa aming mga dila o bibig, ay pwede makapatay o pwede makabuhay, Panginoon. Guard, Lord, help us to guard our tongue, our lips, our heart, our mind, our whole being, Panginoon Ama. Father God, tulungan mo kami. Silyuhan niyo po ng iyong banal na dugo ang aming mga narinig sa umagang ito. Panginoon, silyuhan niyo po ang bawat isang nandito ngayon ng iyong banal na dugo. Panginoon, tatakay niyo po, Panginoon, silyuhan niyo po ng iyong selyo ang puso at isip, bibig ng bawat isang nandito ngayon, Panginoon, na sa paglabas niya ng gusaling ito ay magiging pagpapala siya sa kanyang kasama sa bahay, sa kanyang kapitbahay, kasama sa trabaho, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sa mga kakilala, Panginoon. Oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo na iyong itinatak sa bawat isang nandito ngayon. I declare blessings upon blessings. I declare your holiness upon each one of us right now in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord. At maingat ko pong binabalik sa inyo ang lahat ng kalwalatian at parangal. In Jesus' name, I thank and I pray. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. At bago po tayo nadako sa ating Holy Communion, tinatawagan ko pa Sister Precious para sa ating tithes and offering. Hallelujah. Amen. Napagpala po ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. So, salamat sa salita ng Panginoon na muli nag-remind sa atin. No? Kahit ako, medyo natamaan ako sa mga ilang part doon. Pero salamat sa Lord dahil ito yung way ng Lord para mabago tayo kung ano yung mga kailangan natin baguhin sa sarili natin para sa
praise. Ayan. Ayan. So sabi sa salita ng Lord, God loves a cheerful giver. Amen? So ang Diyos ay nagagalak sa mga taong nagbibigay ng buong puso. No? So sabi ng Lord, kahit pa kung ano yung nalaman ng puso natin na nais natin ibigay o ibalik sa Panginoon, at asahan natin yung promise ng Lord na ibabalik niya to ng siksik, liglig at umaapaw. Amen? So sa umagang ito, hahawakan natin ang ating mga ikabuan, itaas natin to sa panalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Lord God, sa umagang ito. Sa napakaganda, Lord, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa buhay, Lord God, na patuloy mo, Lord, na pinapahiram sa amin sa araw-araw. Maging, Lord God, sa kalakasan, Lord, na patuloy mo binibigay sa amin, Lord, sa pagharap namin, Lord God, sa mga hamon, sa hamon ng buhay, Lord God, sa araw-araw. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, patuloy mo kami binibigyan ng pag-asa, Lord. Sa tuwing kami, Lord God, ay namihina, sa tuwing kami, Lord God, ay nawawalan, Lord God, ng pag-asa. Salamat sa iyong salita na hindi mo pinapabayaan, na sinabi mo sa iyong salita na hindi mo papabayaan ang iyong mga anak na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Kaya, Lord, sa umagang ito, nararapat lang namin, Lord God, na maibalik kung ano yung dapat namin ibalik para sa iyo, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, Lord, kasunod nitong pagsunod namin sa iyong pinag-uutos, Lord God, ay nandun ang kasunod na pagpapala, Lord. Hindi lang sa pagpapalang physical, hindi lang sa pagpapalang material, kundi, Lord God, na pagpapalang spiritual, Lord God, dahil mahalaga, Panginoon, mas mahalaga, Lord God, sa lahat ng bagay na kami ay pinagpala mo, Lord God, ang aming spiritual na buhay. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa isang buong linggo, sa mga nakaraang araw na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, na tunay, Lord God, na kinatampo mo, Lord, lahat ng aming pangangailangan, Lord, bago pa namin buksan na aming mga bibig, Lord, at ibigay ang aming mga request, aming mga prayer request sa iyo. Salamat, Lord, dahil patuloy mong tinutugon ang aming mga panalangin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord, at binabalik po namin sa iyo, Lord, lahat ng mataas na pabulit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, maaari na po natin dalhin ang ating mga iba po. Ito po ay isang bahagi ng ating pananambahan sa Panginoon sa tuwing unang Sunday ng August. So ngayon ay anong buwan? So ngayon ay August na, no? August 2, tag-ulan na talaga. So ngayon ay ating basahin po. Madilim po dito. Okay, sige. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11, Verse 23, For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. The same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant of my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Ngayon po ay alalahanin natin
ginawa ng Diyos bago po siya ay ulihin at siya bago ipako sa cross, siya po ay naghapunan kasama ang kanyang mga disciples. Bakit po natin yan naalala ito? Dahil ang kanyang pong katawan na nabayubay sa cross ay nirepresent po ng tinapay na ating po kakain mamaya. At ang kanyang dugo na nabuhos sa cross ng Calvary ay nirepresent po ng ubas na ating pong iinumin bilang pag-aalaala at ito po ay utos niya sa atin. Sino po ang pwede mag-participate? Lahat po? Okay. Lahat po ng lahat po ng mga anak ng Diyos o lahat ng tumanggap sa Kanya ay pwede po na mag-participate. Narinig mo naman siguro ang boses ko. Okay. Sige po, ipanalangin po natin. Okay. Sa umaga pong ito ay ipanalangin po natin ang ubas at ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ang gagawin po natin ay tumayo po tayo mamaya. Pagkatapos po mag-pray, kukuha po tayo ng tinapay at ubas. Hawakan niyo po muna at sabay-sabay po natin kainin at inumin. Pag tumanggap ka na sa Panginoong Diyos, meron ka ng Kristo sa iyong puso ay kasama na po kayo dito sa ating gawin pag-alaala sa ating huling hapunan. Hallelujah! Pag-pray ko po. Yes, Lord, Panginoon Diyos, tinataas ko po sa inyong Panginoon ang mga elemento ng ubas at ng tinapay, Panginoon, bilang pagsisimbolo ng iyong katawan at dugo na nabayubay sa cross para sa aming pangakasalanan, Panginoon. Salamat, Ama, dahil kami po ay nagiging partaker sa umagang ito. Kabahagi po kami, Panginoon, sa pag-alaala ng iyong muling hapunan, Panginoon. At salamat, Lord, dahil kabilang kami sa iyong kaharian, Panginoon Ama. Basbasan niyo nga po, Lord, ang tinapay at ang upas, Panginoon, bilang simbolo ng iyong dugo at ng iyong katawan. Ng aming pong tatanggapin ngayon bilang kagalingan ng aming mga nararamdaman at bilang pag-alaala ng iyong ginawa para sa aming Panginoon. Salamat po, Ama. In Jesus' name, I thank and I pray. Amen. Amen. Sige, pwede po kayong pumunta dito at tumangkot. Siguro si Precious na lang ang mag-akutuan sa atin. Hawakan po ninyo. Sabay-sabay po natin kainin at inumin. Yes, Lord, salamat po, Ama, sa tinapay na ito na magbigay sa amin, Lord God, ng paalaala sa iyong ginawa sa amin. Salamat po, in Jesus' name, Amen. Kainin po natin ang sabay-sabay. Taas po natin ang salo ng ubas. Yes, Lord, salamat din po, Ama, sa pag-alaala namin sa iyong mananalulo na ibuhos sa Kalbaryo, Panginoon. Salamat, Ama, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin inumin. Salamat. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po muli dinimulog sa Panginoon sa panalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. Sa aming Panginoon, na natili kaming malakas, na natili kaming malusog kasama ang aming mga pamilya. Salamat, Ama, sa iyong biyaya, Panginoon, na tinawag mo kami ngayon, sa iyong bahay sa bahay, nakapiling namin kayo, nabigyan namin kayo ng kaluburan, nabigyan namin kayo, Lord God, ng kasiyahan. Salamat po, Panginoon, na uuwi kami ng merong kagalakan sa aming mga puso. Panginoon, salamat po, Ama,
Patuloy, Panginoon, na magsasaliksik kami sa iyong mga salita, araw at gabi, Panginoon. Dahil pangako niyo po, Panginoon Ama, na kami ay iyong pagpapalain, pagpapala ng walang nisisidad, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, kung patuloy kaming sumusunod sa iyo, at patuloy kami, Lord God, na nagpapakalalim sa iyong mga salita, at patuloy na nalululog sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Maingat ko pong binabog sa inyo ang lahat ng kalwalatian